agrikultura sa nasabing probinsya. May report sa balitang ito si Ria Fernandez. Popondohan ng China ang pagtatayo sa dalawang malalaking tulay sa Ilog Pasig. Inanunsyo ito ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati matapos ang groundbreaking para sa 700 milyong pisong drug rehab center sa Malaybalay City sa Bukidnon, pinakamalaki sa Mindanao na dinonate ng isang Chinese foundation at isang Chinese company. Ang mga tulay ay inaasahang makatutulong sa pagpapaluwag sa masikip na daloy ng trapiko sa Metro Manila, partikular sa EDSA. You know, China has even promised us, for all of their goodness, they promised to build 2 bridges over the Pasig River, free, gratis. And I bow in gratitude. Ibinahagi rin ng Pangulo ang magandang trade relations ngayon ng Pilipinas at China kung saan lubos na nagbebenepisyo ang bansa. Bungaan niya ito ng kanyang naging pagbisita sa China noong nakaraang taon. You know, I went to China and I said, President Xi Jinping, I come here in peace. I am not asking for anything. I am just trying to ask you to reconsider your decisions. You have banned almost of the products from the Philippines. For one reason or another, quality-wise and everything. I said, can we fix it? Ano, what should we be doing to improve the quality, because the pineapples are rotting and the bananas, and you know, it's all down and they could not even pay for their laborers. And said, we will talk. And so we had a series of bilaterals with my military and my soldier, because the chief of staff was also there. I never conceded anything except that I wanted friendship. And after my meeting, said you can export again. And you know what? It is back to normal, 100%. The banana is nearing 70%. Sa nauna naman niyang speech nang dumalo sa Kaamulan Festival dito pa rin sa Bukidnon, hinikayat ng Pangulo ang China na tumulong sa pagpapalago sa industriya ng agrikultura ng probinsya. Ang Bukidnon na ika-8 pinakamalaking probinsya sa bansa ay sagana sa lupain. Para sa PTV News, Ria Fernandez, Malaybalay City, Bukidnon. Kukonsultahin muna ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kinauukulang opisyal at ahensya ng pamahalaan kaugnay ng unilateral ceasefire na idideklara ng Communist Party of the Philippines bago mag-Marso 30. Binigyang diin ng Pangulo na hindi niya agad mabibigyan ng desisyon ang naturang issue dahil may epekto ito sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Ayon sa Pangulo, kukonsultahin niya sina Senate President Aquilino Coco Pimentel, House Speaker Pantaleon Alvarez at National Security Council bago aksyonan ang deklarasyon ng CCP. Sinabi pa ng Pangulo na pupulungin din niya ang mga general ng hukbong sandatahan at pulisya upang alamin ang epekto ng ceasefire. Tinukoy ng Pangulo ang mga karahasang ginawa ng CPP-NPA bago niya tinapos ang tigil putukan ng nakaraang Pebrero. Hihintayin muna ng pamunuang militar ang kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte bago ihinto ang operasyon laban sa mga rebeldeng NPA. Inihayag ito ni AFP Chief of Staff Eduardo Anyo kaugnay ng pahayag ng Communist Party of the Philippines na magdedeklara sila ng unilateral ceasefire bago mag-Marso 30. Binigyang diin ni Anyo na walang kabuluhan ng deklarasyon ng CPP-NPA kung patuloy silang mangingikil at mamiminsala ng mga kagamitan at ari-arian. Idinagdag pa ng general na hindi niya papayagan ng militar at pulisya ang CPP-NPA na patuloy na labagin ng batas at ilagay sa peligro ang buhay ng mga inosenteng mamamayan. Nang nakaraang Pebrero, ipinahinto ni Pangulong Duterte ang ceasefire na ipinatupad ng gobyerno dahil sa patuloy na pag-atake ng NPA na ikinasawi ng 6 na sundalo at pagkidnap sa 3 iba pa. 4 pang bihag naman ng CPP-NPA ang inaasang makakalaya matapos i-anunsyo kahapon ng kilusan na muli nilang bubuhayin ang unilateral ceasefire bago mag-Marso 31.
Ayon sa Communist Party, nakatakda nilang palayain ang mga bihag sa Surigao del Sur, Sultan Kudarat at Bukidnon. Niliwanag po ng CPP na naunsyame ang pagpapalaya sa mga bihag na ito dahil sa isinagawang operasyon ng militar at pulisya sa mga nabanggit na lugar. Kaugnay nito, nananawagan ng CPP sa mga pulis at military units sa tatlong probinsyang ito ng Mindanao na mag-stand down para mabigyan daan ang pagpapalaya sa tinatawag nilang prisoners of war. Unti-unting nananagumpay ang operasyong militar laban sa bandidong Abu Sayyaf sa Basilan at Sulu dahil sa lumalakas na suporta ng taong bayan. Ito ang obserbasyon ni Western Mindanao Command Chief Major General Carlito Galvez matapos mailigtas ng mga sundalo ang kapitan ng Roro tugboat na kinidnap ng mga bandido. Ang biktimang si Aurelio Agak-Ak ay na-rescue kahapon sa isang barangay sa Basilan. Ayon kay Major Galvez, naging matagumpay ang rescue operation dahil sa pakikipagtulungan ng mga pinunong lokal at mga residente ng barangay. Sinabi pa ni Galvez na kinikilala nila ang tulong at suporta ng mamamayan laban sa mga terorista. Samantala, patuloy pa rin ang operasyon ng militar para iligtas si Engineer Laurencio Tiro na kasama ni Agak-Ak ng kidnapin ng mga bandido habang sakay ng super shuttle Roro 9 malapit sa Sibago Island. Sa iba namang balita, nakatakdang magsagawa ang Senado ng pagdinig kaugnay po sa isyu ng Benham Rice sa Miyerkules. Ayon kay Senate Committee on Economic Affairs Chairman Sherwin Gatchalian, ito po ay karugtong ng pagdinig sa inihaing panukala ni Senador Sani Angara na bumuo ng Benham Rice Development Authority. Sa pahayag po ni Gatchalian, magsasagawa ng pagdinig para magkaroon ng mas malinaw na katotohanan tungkol sa Benham Rice. Layon din po nito na magkaroon ng long-term strategy para naman madepensahan ang ating karapatan sa nasabing isla. Inaasahan namang dadalo sa pagdinig ang mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs at Department of National Defense. Matatandaan na nakita sa lugar ang barko ng China na kusay na natili ng 3 buwan noong nakalipas na taon ayon sa DND. Sa ngayon po, ang BRP Ramon Alcaraz ng isang barko ng Philippine Navy ang itinalaga para magpatrolya sa Benham Rice. Samantala, naging matagumpay ang aktibidad ng Earth Hour kagabi kung saan 1 oras na nagpatay ng ilaw ang mga mamamayan mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito'y bilang bahagi ng kampanya upang labanan ng climate change. May ulat si Jed Del Rosario. 1 oras nagpatay ng ilaw sa bisinidad ng Mall of Asia mula alas 8:30 hanggang alas 9 kagabi. Ito'y bilang bahagi sa taunang Earth Hour sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, dumalo sa aktibidad ang ilang celebrities, mga environment advocate at mga kabataang Pilipino sa pangunguna ng Worldwide Fund o WWF Philippines. Ayon kay WWF Philippines President at CEO Joel Palma, malaga ang partisipasyon ng mga kabataan sa ganitong aktibidad, lalo't sila ang mga magiging susunod na climate leader. For this particular year, we're so happy that we are engaging the youth. We have the National Youth Council. Katatapos lang ng ating youth camp dahil ito ay nagpapakita na it's about time na yung ating mga kabataan ay to be actively engaged and involved in the issue of addressing climate change. Samantala, bukod sa pagpatay ng ilaw, ipinaliwanag din sa programa ang iba pang paraan ng pangangalaga sa kapaligiran, gaya ng pagtatanim ng puno, paggamit ng renewable energy technologies, at iba pa. 2008 nagsimulang nakiisa sa switch of activity ang Pilipinas at noong 2009 hanggang 2012 ay iginawad sa bansa ang titulong Earth Hour Hero Country. Tulong na rin ng mga ahensya at lokal na pamahalaan at government partners. Patunay ito na naniniwala ang Pilipinas sa mensaheng dala ng Earth Hour. Sa taong ito, mensahe ng aktibidad ay ang pagkakaisa para sa pangangalaga sa kalikasan, pagtutulungan para sa kinabukasan. Para sa PTV News, Jed Del Rosario. Sa kaugnay na balita, pinapurihan ng Malacanang ang selebrasyon kagabi ng Earth Hour. Binigyan din po ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na ang okasyon ay isang magandang paalala sa ating mga pagsisikap na matugunan ang climate change. Ayon kay Abella, ang pakikiisa natin sa buong mundo sa paghatid ng mensahe na habang isinusulong natin ang pagpapaunlad ng bansa, patuloy naman nating inaalagata ang pangalaga sa kalikasan.
Binigyang din pa ng kalihim na ang Administrasyon Duterte ay nananatiling matatag ang panindigan tugunan ang mga isyu ng kaugnayan naman o may kinalaman sa climate change. Muling pinatunayan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang paninindigang lansagin ang katiwalian sa pamahalaan. Ito'y matapos na sibakin sa pwesto ngayong Marso ang 72 opisyal at empleyado ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil sa korupsyon. Matapos isagawa ang matatag na aksyon, binigyang diin ng Pangulo na tapos na ang unang sigwada ng korupsyon. Kabilang sa mga natanggal si Administrator Peter Lavinia ng National Irrigation Administration na inakusahan ng paninikil o extortion. Binigyang diin ng Pangulo na bagaman matagal na niyang kaibigan si Lavinia, isinaisang tabi niya ang pansariling damdamin upang ipakitang wala siyang sinasanto sa kampanya laban sa katiwalian. Ang iba pang sinibak na kawani ay mula sa Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Tinatayang magtatala naman ng mahigit 6% paglago ang ekonomiya ng Pilipinas sa loob ng nakaraang 3 buwan ng taong kasalukuyan. Ito'y bunga ng pagbangon ng eksportasyon at paglawak ng remittances. Ang pagtaya ay base sa market report ni ING Bank Manila Senior Economist Joey Cuyegkeng. Niliwanag ni Cuyegkeng na ang pagsulong ng eksportasyon at remittances ay makapupuno sa mabagal na government spending sa unang 3 buwan ng taong 2017. Bukod pa rito, aniya, ang mataas na employment rate, mabagal na paglago ng manufacturing sector at mataas na inflation rate. Umangat ng hanggang 22% ang exports ng Pilipinas nitong nakarang Enero, isang pagbalikwas mula sa 3.9% contraction noong Enero rin ng nakarang taon. Tumaas naman ng 8.6% ang remittances na umabot sa $2.2 billion. Gabi ng Linggo, patuloy na isinusulong ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Ito po'y sa kabila ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na wakasan na ang anumang aksyon para mapatalsik ang Vice Presidente. Binigyan din po ni Aguirre na susuportahan niya si House Speaker Pantaleon Alvarez sa plano nitong i-impeach si Robredo. Ayon kay Aguirre, personal opinion lamang ni Pangulong Duterte ang pahayag nitong ihinto na ang reklamo laban kay Robredo. Niliwanag pa ni Aguirre na nasa poder ng Kongreso ang pag-aksyon sa kasong impeachment. Sinabi pa ng kalihim na pinahiya at sinira ni Robredo ang imahe ng Pilipinas sa kanyang video message sa United Nations Commission on Narcotics Drugs. Ani pa ni Aguirre, ito'y may malaking epekto sa ekonomiya ng ating bansa. Puspusan na ang paghahanda ng lalawigan ng Cebu at Bohol para sa gaganaping 31st Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit Meetings mula 1 hanggang 22 ng Abril. Magaganap ang ASEAN Summit Meeting sa Cebu mula 1 hanggang 7 ng Abril, samantalang mula 18 hanggang 22 naman ang sa Bohol. Inaasahang mahigit 200 delegado mula sa 10 bansang kasapi sa ASEAN ang bibisita sa dalawang lalawigan. Ilang isyu sa sektor ng pangangalakal ang inaasahang tatalakayin sa pagpupulong sa Bohol. Samantala, sa Cebu naman ay magaganap ang 41st ASEAN Defense Senior Officials Meeting. Para naman masiguro ang kaayusan sa kabuuan ng pagpupulong, matatandaang naglabas ng executive order si Bohol Governor Edgar Chato ng bumubuo sa Local Organizing Council. Makikipag-ugnayan po naman ang Department of Interior and Local Government o DILG sa Kongreso upang talakayin ang tungkol sa barangay elections. Ang mayorya po ng Senado naman nagpulong din hinggil sa balitang ito. Plano kasi ni Pangulong Duterte na magtalaga na lamang ng barangay official sa halip na magsagawa pa ng barangay elections. Ang karagdagan detalye mula sa report ni Juliet Carangyan. Sa isang tulad ni Marvin na 5 taon na sa pagiging sorbetero, mas gusto pa rin niyang magkaroon ng eleksyong pambarangay. Kahit na bihira lang o kaya wala siyang natatanggap na tulong sa kanilang barangay dahil karapatan niya raw bumoto. Hindi natin alam yung itatalagan niya na panunungkulan o hindi mo nakilala. Si Nelly naman na dating OFW, taga-barangay South Triangle sa Quezon City, pabor din siyang magsagawa ng barangay elections. Maganda yung eleksyon kasi alam ng taga-barangay kung sinong dapat nilang iboto na magiging barangay captain, gano'n.
Ang isang kagawad naman sa Barangay Sacred Heart sa Quezon City, nais niyang magkaroon ng halalan dahil dito raw malalaman ang pulso ng taong bayan kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanilang lugar. Kung ano yung gusto ng tao. Free naman to, libre naman yung yung baga sa libre kampanya, lahat. Open dapat sa lahat. Na hayaan natin yung mamamayan ng mamili. Pero kung si Mang George ang tatanungin, sang-ayon siya sa nais ni Pangulong Duterte na mag-appoint na lamang ng barangay officials kaysa magkaroon ng eleksyon. Para sa akin maganda yung mag-appoint na lang. Bakit po? Kasi tingnan mo maraming involved sa tinatawag na drugs. Si President dati pwedeng mamili ganun. Barangay opisyal. Una rito ay kinukonsidera ng Pangulo ang magtalaga na lamang ng mga uupo sa barangay dahil ayaw niyang maglipanan na naman ang pera na galing sa illegal na droga para sa eleksyon. Kaugnay nito, makikipagpulong si Interior and Local Government Ismael Sueño sa Senado at mababang kapulungan ng Kongreso upang pag-usapan ang naturang plano ng Pangulo. Sa pahayag ni Sueño, dapat may sa batas ang pagpapaliban ng local elections at hindi lamang ipapatupad ito sa pamamagitan ng executive order. Nakatakda namang magpulong ngayong araw si Senate Majority Leader Vicente Soto III at ang mga miyembro ng mayorya hinggil sa issue. Magre-resume pa ang Kongreso sa Mayo 2. Para sa PTV News, Juliet Carangyan. Nagsagawa naman ng Barangay Assembly ang 42,000 barangay sa buong bansa na may temang Sulong Barangay kontra Droga, Krimen at Katiwalian. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Sabay-sabay na nagkaroon ng Barangay Assembly ang 42,000 barangay sa buong bansa. Isa nga rito ang Barangay Sukat sa Muntinlupa City. Ang Barangay Sukat ay ang pangatlo sa pinakamaliit sa 9 na barangay sa syudad ng Muntinlupa at pang-apat naman sa may pinakamalaking populasyon na aabot sa 58,000. Sa State of the Barangay Address si Kapitan Mamerto Sevilla, binigyan diin niya ang mga programang kanyang nagawa sa loob ng kanyang termino. Just like kanina, yung mga current issues katulad ng federalism, dapat nagbigay kami ng nagbigay kami ng opinion namin tungkol sa federalism. Other than federalism, yung drug situation dito sa aming barangay, and then yung pagsunod namin doon sa kasambahay at saka anti-child pornography law, and then yung issue doon sa Big One, yung 7.2 magnitude earthquake na wag naman sana mangyari, no? Ang preparedness ng barangay. So yung mga issues na yon, pinag-deliver kami. Ano ang mga kahandaan at programang ginagawa ng barangay tungkol doon sa mga issues na yon. Ayon naman kay Emily Caracaw, isang epektibong kapitan si Sevilla dahil marami umano itong nagawa para maiangat ang estado ng barangay. Natulungan din siya nito noong panahong namatay ang kanyang anak noong buwan ng Enero. Sa amin naman po, laki rin po kasi nung mamatay po yung anak ko, ito lang January 4, bali po naka-discount po kami sa puninarya po namin. Bali tinulong ni Kapme itong John Sevilla po. Aminado naman si Sevilla na marami pa siyang dapat gawin sa barangay para mapabuti ang lugar at ang mga residente. Samantala, sa Barangay Santo Cristo sa Bagong Bantay, Quezon City naman, na mayroong halos 6,000 voting population, ay nagbigay rin ng soba ang kanilang kapitan na si Honorable Saldi Nepomuceno, kung saan ay tinalakay nito ang mga developments at achievements ng barangay, pati na rin ang usapin sa federalismo mula sa kinatawan ng DILG na si Dindintan. Matalino ang ating presidente. Alam niya na bago tayo maging federal, puksain natin yung mga mali sa baba. Alisin natin yung mga, we call in English, we should weed out the bad habit. Diba? Yan ang ginagawa natin. Ano bang masamasid? Mamamayan ayaw sa anomalya? Mamamayan ayaw sa illegal na droga? Sa akin po, pananaw at paniwala, magkakaroon na po sa federalismo, magkakaroon na tayo ng pantay-pantay na panunungkulan o kanya-kanyang konstitusyon. No? Dito po sa ating barangay, ang ating pong annual drug test, lagi po tayong meron yan. Sinisiguro ko, pagka positive, sigurado tanggal kaagad dito sa barangay. Ano po? Para sa PTV News, Kenneth Pasyente. Sa iba pang balita, umaabot na sa 2,000 ang mga Pilipinong idineport mula sa Sabah, Malaysia, ang natulungan ng Department of Social Welfare and Development. Ito
ang report ni DSWD Secretary Judy Taguiwalo, kaugnay po naman ang dumaraming bilang ng mga Pilipinong ipinatatapon mula sa Sabah taon-taon dahil naman sa kawalan ng dokumentasyon o dokumento. Ayon kay Taguiwalo, nakapagbigay na sila ng assistance na umabot sa mahigit 1.5 milyong piso. Ito pa'y para sa pagkain, transportasyon, cash allowance at iba pa mga pangailangan ng mga dineport na Pinoy. Niliwanag pa ng kalihim na nagpupunta sa Sabah ang mga undocumented Filipino sa pag-aakalang mas malawak ang tsansa bilang o nila na magkatrabaho sa nabanggit na lugar. Mahigit 10,000 trabaho ang maaring applyan sa online job portal ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon sa kagawaran, nasa 10,045 ang bagong alok na trabaho mula sa local employment industry na makikita sa PhilJobNet. Nasa top 20 ang mga trabaho tulad ng call center agents, staff nurse, non-formal education teachers. Maaari nang magparehistro ang may edad 15 bilang job applicant sa www.philjobnet.gov.ph. Ang serbisyo ng PhilJobNet ay libre para sa mga aplikante at establishmento. Humingi naman ang pangunawa sa publiko ang Department of Foreign Affairs dahil naman sa pagsuspinde ngayong araw na ito ng Passport Online Appointment System. Ayon sa DFA, ito'y dahil naman sa sinagawang system maintenance. Tiniyak naman ng ahensya na ginagawa na nila ang lahat para mapabuti ang Passport Online Appointment, ang sistemang ito at mapabilis ang serbisyo sa publiko. Nakatutok si Dano Tingkuko. Sa paupahang bahay na ito sa Barangay Payatas B, Quezon City, pinatay ang 3 lalaki at 1 babae. Ayon sa barangay, alas 11:40 kagabi nang pasukin ng 3 lalaki nakabonet ang bahay. Saka pinagbababaril sina Tirso Cardenas, Leo Barba, Anthony Salazar at nangungupahan sa bahay na si Criselda Villegas Shua. Ayon sa Quezon City Police District, 13 basyo ng kalibre 45 at 4 na bala ng parehong kalibre ang nakuha sa crime scene. May nakita rin daw drug paraphernalia sa bahay tulad ng aluminum foil at lighter ayon sa barangay. Wala namang nakitang illegal na droga. Inaalam pa kung kasama sa drug watch list ng barangay ang 4. Kalilipat lang daw noon ni Chua. Unconfirmed po yan kasi yung barangay watchlist po ay hindi naman natin masyadong hawak yung mga listahan na yan. No? Wala. Hindi raw agad naiulat sa pulisya ang krimen dahil sa takot ng mga residente. Nagkaroon ng nagpanik yung mga tao doon kaya nagkaroon ng lakas ng loob po dito sa magtungo sa barangay ng alas 6 pasado ng umaga. Iniimbisigahan na ng pulisya ang pamamaril. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 oras. Naispatan sa Rizal ang delikadong pagsabit ng ilang estudyante sa isang jeep. Sa Ilocos Norte naman, pati bubong ng jeep inakyat ng mga nagsisisiksikang pasahero. Nakatutok si Jan Cesante. Naging instant bus ang jeep na ito sa Vintar, Ilocos Norte dahil sa dami ng pasahero. Ang ilan sa bubungan na umupo. Bata man o matanda, hindi alintana ang peligro. Ayon sa mga residente, galing sa malayo at mabundok na lugar ang sasakyan. Bihira lang daw kasi itong bumiyahe papuntang bayan, kaya sobra kung magsakay. Sa Ilocos Norte pa rin, peligrosong pagsakay sa truck naman ang nahuli cam. Matuloy ng takbo ng truck habang nakatayong ilang lalaki sa likod. Hindi nahuli ang truck dahil walang traffic enforcer sa dinaanan nito. Mga estudyanteng nakasabit sa jeep, yan naman ang naispatan ng Youth Cooper sa Teresa Rizal. Hiling ng Youth Cooper, sana'y hindi ito gayahin ng ibang estudyante dahil posible silang madisgrasya. Animoy hari ng kalsada naman ng asta ng pedestrian na ito na walang pakialam sa mga dumaraang sasakyan kahit wala siya sa tamang tawiran. Huminto pa siya sa gitna ng daan at inaway ang driver na sasakyang may dashcam. Pagmasdan naman ang videong ito sa Quezon Avenue. Maayos na tinatahak ng sasakyan ng kalsada nang biglang sumulpot ang tricycle na nag-counterflow. Patay mali siya ang tricycle driver na humarurot pa rin kahit mali ang kanyang linya. Bus na nag-beat the red light naman ang nahuli cam sa EDSA Quezon City. Bukod sa traffic violation, takaw disgrasya rin ito lalo na sa mga pedestrian. Jam Cesante, Nakatutok, 24 oras. Maging alerto sa bagong modus ng mga kawatan. Sa Cavite, nahulikam ang sospek na kunwari nagtatanong ng direksyon, yung pala'y tatangayin ang bag ng biktima. Yan ang tinutukan ni Joseph Moore. Sa kuwang ito ng CCTV sa labas ng tindahan sa Imus, Cavite, makikita ang isang pamilyang nasa isang mesa.
Dumating ang lalaking naka-jacket. Nilapitan niya ang mga nakaupo at biglang inagaw ng lalaki ang bag ng isa sa kanila. Mabilis itong tumakbo at sinubukan pang habulin ng mga biktima. Pero nag-aabang pala ang kasabwat ng salarin na nakamotorsiklo, kaya na makikita sa isa pang kuha ng CCTV. Nakatakas sa mga magnanakaw. Ayon sa biktima, kunwari nagtanong ng direksyon ng agaw ng bag. Yun pala'y target niya magnakaw. Napablatter na sa pulisya ang insidente at inaalam na kung sino ang mga salarin. Sa Ormoc City, ninakawan naman ng cellphone ang may-ari ng isang butik. Sa kuha ng CCTV sa loob ng tindahan, makikitang iniwan ng may-ari ang cellphone sa estante bago pumunta ng cashier. Sa isang bahagi ng screen, makikita ang babaeng nakaupo at namimili ng sandals. Tumayo pa siya, sinukot ang sandals at pumunta sa cashier para magbayad. Pero hindi pa siya umalis pagkatapos nito. Dahil nagtanong siya sa sales lady tungkol sa pabango. Doon na niya pasimple ang tinakpan ng plastic ang target na cellphone, agad siyang umalis nang mailagay sa bag ang gadget. Patuloy na hinahanap ang suspect. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Natagpo ang patay ang isang lalaki sa Batangas na hinampas ng mabigat na bagay sa kanyang mukha. Arestado naman ang isang lalaki sa Pagadian City na suspect sa pananaksak sa kolektor ng pautang. Nakatutok si Cedric Castillo. Gawas! Gawas! Pahirapan ang pagpapasuko ng pulisya kay Ray Numonsan, suspect sa pananaksak sa isang kolektor ng pautang sa Pagadian City. Nang makumbinsing lumabas ang bahay, pinusasan si Numonsan at kinuha ng mga pulis ang kutsilyo at itak na nakasukbit sa tagiliran niya. Sugatan ang lending collector na si Edelberto Ponyo matapos saksakin ni Numonsan. Inamin ng sospek ang pananaksak pero ginawa raw niya ito dahil inakala niyang babarilin siya ng biktima. Nakaupo raw noon si Ponyo sa harap ng gusaling pinagtatrabahuhan ni Numonsan. Hindi pa malinaw kung may alitan ng dalawa. Inisa-isa ng Irigas City Police ang mga gamit ni Barangay Kagawad Alan Alanis na nakakulong dahil sa ilegal na droga. Nakuha sa raid sa kulungan ang ilang pakete ng hinihinalang shabu, drug paraphernalia na nakaipit sa libro at ilang kahalang sigarilyo. Pagkatapos ng raid, dumating ang asawa ni Alanis. Walang nakuhang droga sa kanya pero natuklasan ng mga pulis na ang dala niyang bote ng juice, alak ang laman. Inaresto noong March 11 ang Kagawad matapos mahulihan ang aabot sa 1 milyong pisong halaga ng droga. Sa Santo Tomas, Batangas, natagpuan sa kanal ang halos hindi na makilalang 57 taong gulang na si Constante Suniga. May mga pasa at hiwa siya sa katawan. Posibleng may matigas na bagay na inihampas sa ulo ni Suniga. Inaalam pa ng pulisya ang motibo at kung sino ang nasa likod ng krimen. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Viral ang video ng isang lalaki na nagre-recycle umano ng mga hindi na bentang tokneneng. Nagkasa ng operasyon ng mga otoridad at nahuli ang lalaki. Ang kanyang depensa sa pagtutok na ito ni Jamie Santos. Sa viral videong ito, makikita ang lalaking isa-isang tinatanggalan ng balot na harina ang mga tokneneng at nililipat ang itlog sa kaserolang may tubig. Mapapansing nakalapag lang sa semento ang mga lalagyan. Ang mga binalatang itlog ng tokneneng inilipat sa isang strainer saka itinago. Nakunan daw ang video sa Baclaran ayon sa nagpost ng video at mukhang ibebenta raw ulit ang mga naturang itlog. Nang makarating sa city government ang tungkol sa viral video, nagkasa sila ng operasyon sa mga tindahan ng tokneneng at kwek-kwek sa kahabaan ng barangay Baclaran. Ilang nagtitinda ang isinama. Maya-maya, nahuli rin ang lalaki sa viral video. Paliwanag niya, sabi, naibita mo na lang yan sa amin pakain namin sa baboy. Okay pa yun, na hindi yung sira. Itong mga manininda po natin, dapat makita naman po nila kung anong nararapat na kalusugan para sa tao. Bago nito, pinulsuhan namin ang ilang nagtitinda ng kwek-kwek at tokneneng sa Baclaran. Madadamay ang mga katulad nitong mga nagtitinda. Ang itlog talaga 3 araw ang buhay niyan. Basta ilalagay siya sa ref. Tapos pwede naman siya i-recycle kung sa tama din nalagayan. Hiningan din namin ng reaksyon tungkol sa viral video ang ilang parokyano ng street food. Usually po kasi pag street foods po, hindi po tayo 100% tinakasanayan ko na po pag nagsisimba po ako dyan. Okay naman. Apo, wala naman po. Paalala ng mga eksperto, dapat maging mapanuri sa mga kinakain lalo ngayong magtatag-init. Papasok talaga dito yung contamination, bacterial overgrowth or growth. Okay? So, pwede ka magkaroon ng acute gastroenteritis. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.
4 ang patay at 24 ang sugatan sa pagsabog ng granada sa barangay Busbus sa Holos, Sulu. Nangyari ang pagsabog mag-aalas 7 kagabi sa bahagi ng Sitio Lambayo. Dead on the spot ang 3 sa mga biktima, habang ang isa kanina umaga binawian ng buhay. Naarestong suspect na si Sedimar Raba at ay kay Holo Mayor Kerkartan, kilalang magnanakaw sa lugar ang suspect. Nang makita siya ng taong bayan, hinabol daw nila ito pero biglang naghagis ng granada. 14 sa mga nasugatan ang nakalabas na ng ospital habang 10 ang nagpapagaling. 7 sa mga nasugatan ay minor de edad. Nasunog ang paggawaan ng pintura sa Alabang Hill sa Muntinlupa. May ilang pagsabog pang naganap sa gitna ng sunog. Tumagal ng halos 3 oras ang sunog bago naapula. Naalam pa ang halaga ng pinsala. Ayon sa Muntinlupa City Fire Marshal, nagsimula ang sunog sa bahagi ng pabrika kung saan hinahalo ang mga pintura. Sinisilip nilang anggulong may bigla raw nag-spark doon bagong sunog. Bisperas ngayon ang pagdinig ng Court of Appeals sa sentensya sa isang OFW na nasa death row sa UAE. Diringgin bukas ng UAE Court of Appeals kung pagtitibayin ang pagpapataw ng bitay kay Jennifer Dalquez o bibigyan ng pardon at pagbabayarin ng blood money. Nahatulang guilty si Dalquez noong 2015 dahil sa pagpatay sa amo niyang pinagtangkaan daw siyang halayin. Giit ni Dalquez, self-defense ang kanyang ginawa. Pwede pa namang iakyat hanggang sa UAE Supreme Court ang kaso. Ayon naman sa kanyang mister, huli niyang nakausap ang asawa noong Lunes at hindi raw direktang sinabi ni Dalquez na bibitay na siya pero sinabi nitong maikli na lang ang buhay niya. Nasa UAE na ang mga magulang ni Jennifer. Sana pag-uwi na magulang ko, sana makasama na yung kapatid ko.